Mapapalitan ba ang presidente? Che Lopez. Gamitin ko yung card. Gamitin na yung card. Neutral po kami dito ha. Wala kaming pinapanigan. So, tatanungin natin ang card. Kung mapapalitan ba si BBM? BBM. Pero wala kang sinabing taon ha. Baka mamaya. Yes, Hindi, ngayon mapapalitan daw. siya. Sabi niya ngayon daw. Sa 2028 ho, mapapalitan na ho si BBM. Election na yun, di ba? Kaya mapapalitan na ho siya. So, ang tanong dito is kung mapapalitan ba Ngayon. si ang BBM. presidente. Ngayon? Today? Hmm. This year? Hmm. This year? Hmm. Baka hanggang sa hanggang sa ano? Tingnan Sa natin. termino niya ba? Hanggang kailan ba siya? 2028. Ay, oo. Mapapalitan niya sa 2028. Ang lakas ng dating noon. Biglaan kasi yung card niya, no? Magician. May mga elemento na parang naghihintay sa pag-alis niya or maraming Abang. nakaabang. Although kasi sa card ko, parang bumabawi ang presidente, gumagawa ng sipag. Parang masipag siya ngayon. No? May mga inaayos kasi dito na mga issue na saka nagbibigay ngayon ng time and ano ba tawag doon? Hindi man full force, Panahon. full force kasi ang mga kanyang kabinete ngayon, no? Although may mga palpak naman. Meron. So, kailangan yung mga palpak niyang nasa kabinete, palitan niya na yon. Pwede ba request yun? Nagalit. Sa palagay ko, na may issue lang ng mga balita na aalis, mapapaalis, o mapapalitan. May elementong gano'n, no? Kung hindi siya mag-iingat, may posibilidad nga na mangyari yon. Pero kasi sa akin, medyo masipag siya ngayon. Kaya niya paulit-ulit ko sinasabi noon pa kay Aiko, yung guesting ko doon, pwedeng matapos ni Presidente ang kanyang termino kapag nagbigay siya ng importance sa problema ng bayan, no? At maging yung mga problema, sana may magandang solution. I hope na matapos talaga. Yun ang inaano ko, sana matapos para at least yung susunod na magiging uupo. So, hindi agad siya mapapalitan. May parang feeling ko nagiging siya, pero may mga elemento nga na parang naghihintay na maalis siya, no? So, huwag mo nang umasa. Mukhang bumabawi ang Pangulo. Mukha namang sumisipag. Maraming ginagawa. Okay. Sige. Tarot reading ng ating presidente ng Pilipinas. Alam na natin, pag pinag-usapan ng presidente ng Pilipinas, alam na rin natin ang pangalan niya. So, ito po ay patungkol po. Pakita mo sa akin, Tarot, ang tungkol sa update ng ating presidente Bongbong Marcos Jr. Ay sa pinakamalalim. Nako, unang tarot pa lang po, nakikita nyo na ang mga palaso na kulay pula at itong mga nakatumbang mga kahoy na may dahon. Ang ibig sabihin po nito, ito ay pag-iisip ng ating presidente kung paano niya malalampasan ang lahat ng mga bumagsak na kanyang mga pangako. At dahil dito, ang kanyang alalahanin ay mas malaki pa sa kanyang pagkatao. Ang ibig sabihin nito po, ang puso niya ngayon ay struggle. Bakit struggle? 3 bagay ang ikinatatakot niya. Una niya ikinatatakot, ito po, pamilya niya. Pangalawa, sarili niya. Pangatlo, pinamumunuan niya. Actually, may nagpayo sa kanya. Why don't you, ito po, again and again, for entertainment use po ito, may nagpapayo po sa kanya, hindi ko alam kung sino ito nagpapayo ito, why don't you try na ipakita sa mundo ang isang sarswela kung saan gagamitin ang karamdaman. So, sarswela. Again and again, ito po isang tarot. Ako po'y taga-explain lang. Ang sabi po ng tarot, isang nakabaliktad na paham or isang nakabaliktad na tagapayo na nagbibigay ng liwanag na baliktad ang payong na ibibigay o hindi magandang payong na ibibigay sa ating presidente. Yan. Kung saan ginugulo ng payong ito, nakita nyo po ito, dalawang sitwasyon ang ginugulo. Una,
ang isipan ng mga tao at ang mismong ating presidente. So parang lumalabas dito, may isang sarswela or kwento about karamdaman. Tingnan natin sa tarot kung tama ba may karamdaman. Dito, alalahanin lang at agam-agam at yung dati pa niyang mga kalusugan ang problema. Pero kung sa malalang malala po, sorry to say po, ang sabi po ng tarot ay maling payo. Maling payo na maaaring maging problema kasi magkakaroon ng question tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Dito, alalahanin lang po ang nakikita. Walang malalang karamdaman na ipinapakita ang tarot. Ibig sabihin, ang tarot nagsasabi na walang malalang karamdaman, subalit may mga tao na nagpapayo sa kanya na gumawa ng, hindi gumawa, na magkaroon ng pananim sa isipan ng mga tao. Pananim yan, sa isipan ng mga tao tungkol sa isang karamdaman. So, ayon po dito sa tarot, yung payong iyan ay lalong magkakagulo. Bakit? Once po na malaman or i-spread nila na may matinding karamdaman ang ating presidente, magkakagulo ito sa parte at isipan ng mga tao. So kung sino man po ang nagpapayo sa ating presidente na siya ay ipakita ang kanyang karamdaman o magsabing may karamdaman siya, kinakailangan mapatunayan nila na ang karamdaman na yan ay tunay. Kasi po, magkakagulo po dyan pagdating sa kung sino ang mamumuno. Ayan kung sino ang mamumuno. Ang vice-presidente ba o ang i-elect ng presidente. So hindi maganda ang payo hindi ko sinabing kunwari lang ang kanyang karamdaman. Hindi ko sinabi yon. Ang sinasabi po ng tarot dito is may nagpapayo na ipakita ang karamdaman. Pero ang sabi ng tarot, ang karamdaman ay isang sarswela na pabubulaanan ng ibang tao kung saan maiipit ang presidente ng Pilipinas. At maaari siyang mapagkamalan na naghahanda para sa paglayo. So ito po ay sabi ng tarot, hindi po ako may sabi nito. Pinapayuhan lang po dito ang presidente at ang mga tao sa paligid ng presidente na wag nang gumawa pa ng ano pang mga kwento tungkol sa kalusugan. Kung ang sa tingin nila lumalala ang kalusugan ng presidente, ipahayag talaga. Pero kung ito ay isang payo at walang tunay na basihan, ihinto na lang po. Kasi po lalong magkakagulo. Lalong magkakagulo ang opinyon ng mga mamamayan at paniniwala ng mamamayan na maaaring mapunta sa pagbagsak ng pamahalaan ng ating presidente. Dahil mahihiwalay ang tiwala ng tao, mahihiwalay ang tiwala ng konstitusyonal natin ng Pilipinas, at maaring manganib talaga ang buhay ng ating presidente kasi nga manifestation is powerful. Kapag sinabi mong may sakit ka, talaga magkakasakit ka. Ayan. Ang sabi po ng tarot, may mga tao na gumagawa ng sarswela na palabasin ang mga ganitong sitwasyon na sana makinig ang presidente o yung sino malapit sa presidente na mapagpayuhan, na mag-stick na lang sila na ipaalam sa tao kung talagang totoo ang karamdaman o may karamdaman. At kung sakali mang may karamdaman, ilabas na lang nila kaysa itago. Pero ayon po dito nga sa tarot, paulit-ulit po ang tarot, ito ay pakana o payo sa kanya ng mga tao na nag-iisip na ipakita na mayroon siyang malubhang karamdaman. But itong sitwasyon na ito ay lalong magpapagulo po ng sitwasyon. Saan ang pagsubok na ito? Magiging mabuti ba siyang presidente o magulo ang kanyang pamahalaan? Ito, aayusin talaga ng presidente ang katayuan
ng ating bansa. Sinong presidente? The current I mean, president? malusutan Si VP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya. At kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya